Ngayon ay isa na namang mahalagang usapin ang pag-uusapan natin. Isang balita na may malaking epekto hindi lang sa ating seguridad bilang isang bansa, kundi pati na rin sa kabuhayan at kinabukasan ng ating mga mangingisda, at sa posisyon ng Pilipinas sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Ang isyong ito ay umiikot sa muling pagbuhay ng Armed Forces of the Philippines sa planong bumuo ng tinatawag na Maritime Auxiliary Forces, o sa mas pamilyar na terminong, Maritime CAFGO. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Maritime CAFGO? Ano ang layunin nito? Bakit ito paulit-ulit na isinasaalang-alang pero laging nauudlot? At ngayong tila binibigyan na ito ng atensyon ulit ng kasalukuyang administrasyon, ano ang ibig sabihin nito para sa bansa? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng planong ito, ang mga posibleng benepisyo at panganib, at kung dapat ba talaga itong isulong o hindi. Balikan muna natin ang kasaysayan. Noong 2020, isinulong ng Armed Forces of the Philippines ang ideya na lumikha ng isang civilian-based maritime militia. Ang inspirasyon ng planong ito ay mula mismo sa ginagawang estratehiya ng China sa South China Sea, kung saan gumagamit sila ng mga civilian fishing vessels bilang bahagi ng kanilang maritime presence. Ang mga mangingisdang Chino na ito ay hindi opisyal na sundalo, pero sila ay sinusuportahan ng Estado at nagiging mata at tenga ng Chinese Navy. Sa ganitong paraan, kahit hindi direktang militarized ang lugar, nagiging epektibo pa rin ang kanilang presensya sa pinagtatalunang karagatan. Na-inspire ang AFP sa estratehiyang ito at nagpanukala na gawin din ito sa ating panig. Ang ideya ay bumuo ng grupo ng mga Pilipinong mangingisda, na habang ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay sa laot, ay magsisilbi ring tagapagbantay at tagapag-ulat sa anumang ilegal na aktibidad ng dayuhang mga barko sa ating karagatan. Subalit hindi ito umuusad. Tinanggihan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, wala raw sapat na pondo at may iba pang mas mahalagang prioridad ang pamahalaan noong panahon na iyon. Muling isinulong ang plano noong 2023, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muling hindi ito pinayagan. Ayon sa Malacanang, may pangambang baka ito ay magmukhang hakbang ng militarisasyon sa West Philippine Sea. Isa itong bagay na gusto ng pamahalaan na iwasan, upang mapanatiling kalmado ang sitwasyon sa rehiyon, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit ngayon, nitong 2025, muling nabuhay ang ideya. Sa isang pahayag ng hepe ng Western Command ng AFP na si Vice Admiral Alfonso Torres, tila may senyales na ito ay posibleng maaprubahan na. Bagaman walang direktang kumpirmasyon mula sa palasyo, ang tono ng pahayag ng AFP ay nagpapakita ng kumpiyansa na maaaring magbago na ang ihip ng hangin at sa wakas ay maisakatuparan na ang matagal ng plano. Ano nga ba ang laman ng planong ito? Ayon sa mga detalye na inilabas, ang mga kasapi ng Maritime Auxiliary Forces ay hindi magiging sundalo. Sila ay mga sibilyan, mga mangingisda, na patuloy sa kanilang kabuhayan. Pero habang sila ay nangingisda, sila ay bibigyan ng responsibilidad na magbantay, magmonitor, at magulat ng anumang kaina-hinalang aktibidad sa dagat. Bibigyan sila ng buwanang sahod ng gobyerno bilang insentibo sa kanilang serbisyo. Bukod dito, bibigyan sila ng gobyerno ng fishing vessels na pwedeng gamitin sa pangisdaan, mothership bilang base o logistics support, komunikasyon at navigational equipment, gaya ng radio at radar. Sounds ideal, di ba? Pero teka, hindi ito ganun ka-simple. Kung magiging maayos ang pagpapatupad ng planong ito, maraming posibleng benepisyo. Una, madidagdagan ang presensya ng Pilipinas sa ating EEZ. Mas madali nating mamomonitor ang aktibidad ng mga dayuhang puwersa na nasa sa ating exclusive economic zone. Pangalawa, nabibigyan ng hanap buhay ang mga mangingisda, at madidagdagan pa ang kanilang income, habang tumutulong din sila sa pagtatanggol ng ating karapatan sa dagat. Pangatlo, mas magiging mabilis ang pagresponde kung may report ng panghihimasok o illegal fishing. Kung maayos ang komunikasyon ng mga CAFGO sa Navy at Coast Guard, pwedeng maiwasan ang ilang insidente bago pa ito lumala. At higit sa lahat, hindi ito direktang militarization dahil hindi naman sila sundalo, civilian pa rin sila na may suporta lang mula sa Estado. Pero sa kabilang banda, may mga seryosong concerns din.
Una, kung hindi malinaw ang role ng mga CAFGU sa dagat, pwedeng magkaroon ng miscommunication o conflict sa field. Halimbawa, paano kung may foreign vessel na agresibo? May training ba ang CAFGU para harapin yun? O baka mailagay lang sila sa peligro? Pangalawa, paano kung walang sapat na suporta mula sa Navy o Coast Guard? Halimbawa, nag-report ang isang CAFGU ng illegal fishing, pero walang dumating na tulong. Hindi ba't sayang lang ang effort kung wala namang aksyon? Pangatlo, baka magkaroon ito ng epekto sa diplomatic relations. Kung tingnan ito ng ibang bansa bilang proxy militarization, baka magkaroon pa tayo ng diplomatic tension o harassment mula sa ibang bansa, lalo na sa China. At higit sa lahat, saan kukunin ang pondo? Kaya ba talagang pondohan ito ng gobyerno sa pangmatagalang panahon? So, ano ang bottom line? Ang plano ng AFP na magkaroon ng Maritime Auxiliary Force ay isang strategic move para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan, pero kailangan itong isagawa ng maingat, malinaw, at may sapat na pondo at suporta. Kung magiging tagumpay ito, malaking tulong ito sa pagtatanggol ng ating karapatan sa West Philippine Sea, at sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga mangingisda. Pero kung may negligence, o kulang sa pondo, baka mapahamak pa ang mga sibilyan, at mauwi lang sa papel ang buong proyekto. Kaya tanong natin sa inyo, mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa planong ito ng AFP? Ito ba ay tamang hakbang, o isa lang pampalubag loob sa gitna ng krisis sa karagatan? Narito ang mga sinasabi ni Philippine Navy Vice Admiral Alfonso Torres Jr. More footprints will be coming in. Dadami ang sundalo, dadami ang ating kapabilidad, at dadami ang infrastruktura dito sa Palawan in the next 5 to 10 years. Kaya ang national government, through our national defense, ay mayroon ng mga proyektong nakalimutan. Magkakaroon ng maritime CAFGU or Auxiliary Armed Forces. I-enlist po namin itong mga mangingisda, bibigyan po namin ng malaking mothership para po sila ay malayang makapag-isda sa ating karagatan na nandoon ang ating mga kasundaluhan. Kakaroon po kayong sweldo. Meron kayong sweldo. And hopefully this will be approved by the Executive Department, for that matter, from the National Department to the Executive Department as soon as possible.